Hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Ang kaibigan kong may baliktad na balahibo sa likod. Isang karanasan niya na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Logan Summer ako at kasalukuyang naninirahan ako ngayon sa Tacloban City. Taga-Tacloban kasi ang napangasawa ko dahil dito na rin ako nagtrabaho. Kaya nagdesisyon kaming mag-asawa na dito na kami manirahan. Nakabili ako ng di kalakihang lote sa Tacloban dahil pareho kaming mag-asawa may trabaho. Dalawa naming anak. Nag-aaral pa ang mga anak ko. Bihira na lang ako makapasyal sa Katarman. Simula nang nanganak ang asawa ko, madalang na ang punta ko ng Katarman sa pamilya ko. Tuwing Pasko na lang yata kami pumupunta. Motor lang kasi ang sasakyan ko. Kapag pumunta kami ng Katarman, nagmumotor lang kaming mag-asawa. Mahirap pumunta dahil mahaba ang biyahe. Minsan ninaantok ako habang nagdadrive. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinawagan ako ng kapatid ko na na-hospital daw ang tatay ko. Pinapunta daw ako ng tatay ko dahil gusto niya akong makita. Tinawagan ako ng kapatid ko ng alas 7 ng gabi. Kaya nagdesisyon akong magbiyahe puntang Katarman. Sabi ko, tamang-tama yan, makarating ako ng madaling araw siguro. Mga 2 to 3 AM ng madaling araw, ako makakarating siguro. Ayaw ng asawa ko kasi gabi, gusto niya umaga ako magbiyahe. Hindi ako mapakali kasi simula nang tawagan ako ng kapatid ko, parang gusto ko nang makita. Dali-dali akong nagbihis at umalis na ako. May mga nadaanan akong parte ng highway na maliwanag at mayroon namang madilim. 2 oras na akong nagmamaniho, nakaramdam ako ng parang maiihi ako. Pumarada muna ako sa tabi at tumihi. Nagmaniho ulit ako. Walang mga sasakyan na nagdaan kahit mga trackings puntang Tacloban or Leyte. Siguro hindi pa dumaong ang barko sa pier. Excited na akong makita ang pamilya ko, kaya binilisan ko mag-drive. Paparating pa lang ako sa isang madilim na highway at napakakurbadang highway ay parang nanayo na balhito ko. Parang ang buho ko sa ulo ay nanayo lahat. Sabi ko sa sarili ko, wag naman po. Nagminor ako sa pag-drive kasi takot akong madisgrasya. Mahina lang ang patakbo sa napakakurbadang highway. Maya't maya may nakita akong tumawid na babaeng nakaputi. Kitang-kita ko dahil malakas ang ilaw ng motor ko. Isang mahabang buhok na babae at mahabang damit niya na nakabistidang puti. Nilabanan ko ang takot na bumabalot sa katawan ko dahil nanginginig na ako. Tumawid siya at nakatayo sa gilid ng highway. Hindi ko matandaan kung saang highway yun basta kurbada siya. Hindi ako nagpatinag sa takot dahil ang iniisip ko si tatay na sa ospital. Gusto akong makita at makausap. Nakalagpas na ako sa babaeng nakita ko. Bigla ko siyang nilingon. Paglingon ko, wala na siya sa gilid ng highway. Nagpatuloy ako sa pagmamaniho. Maya't maya may naramdaman akong parang may umangkas sa akin sa likod. Dahil bumagal ang takbo ko at mabigat, malamig ang simoy ng hangin ang humahaplos sa likod at pati sa katawan ko. Nanginginig ako sa takot at medyo paliko-liko na ang pagmamaniho ko. Mayroong nakaangkas sa likod ko. Huminto ako at nilingon ko sa likod ko. Napatalon ako sa takot dahil isang babae ang nakaangkas sa akin. Isang white lady na hindi ko maaninag ang mukha. Nabitawan ko ang motor ko at tumalon ako. Nagsigaw ako at nagdasal ng taimtim. Maya't maya may dumaan na isang truck. Isang tracking truck. Pinarahan ako dahil nasa tabing highway ako. Nabuhayan ako at bumalik ang diwa ko na nawala ang takot ko. Bumaba ang driver at kargador. Pare, nadisgrasya ka ba? Anong nangyari sa'yo?
Wala ka naman sugat. Tinayo nila ang motor ko. Sabi ko, hindi ako nadisgrasya. Huminto lang ako sa tabi. Sabi ko, wala ba kayo nakitang babae sa motor? Ang sabi nila, ikaw lang ang nakita namin, mag-isa, simula nang paparating kami. Nakita ka naming malayo pa, ikaw lang. Sabi ko, may umangkas sa akin, isang babae, nakaputi. Sabi ng driver, maraming kababalaghan sa highway, lalong-lalo na kapag ang highway ay laging may nadidisgrasya. Magpito ka kapag madilim ang highway at kurbada. Pinaalis muna nila ako bago sila sumakay sa truck. Habang nagmamaniho ako, puntang Patarman, nagdadasal ako. Nasambit ko na yata lahat ng santo. Makarating lang ako sa pamilya ko. Dumating ako sa ospital. Dumiretso na ako ng hospital para makita ko si tatay. Pagdating ko sa ospital, tuwang-tuwa ang tatay ko at rininto ko sa kanila ang nakita ko sa highway.